tayo ay napagkalooban ng napakalaking biyaya ng Panginoon sa atin, no? Um, Gusto ko lang unahin na bigyan ng ah, ng diin yung ating pagpupulong ito umagang to kasi um, ah, tayo ay binigyan ng bagong pag-asa ng Panginoon. Hindi yung bagong pag-asa kasi hindi siya bago. Ito ay binigay 2,000 taon na nakakaraan. Kaya tayo ay nire-reunite lang natin yung sarili natin dun sa katotohanan na tayo ay binigyan ng pag-asa ng Panginoon na tayo mabubuhay sa harapan niya at tayo ay binigyan ng pag-asang yon, yung pangakong yon na tayo ay makakaharap niya sa kalangitan sa pagdating ng panahon na tayo ay lilisanin natin yung buhay na to. Alam natin, napakahirap ng buhay na to. hindi biro yung mabuhay sa mundo. At humarap dun sa makabundong pangatawan natin at hindi na ako makahintay. Ako, na lisanin ito at tayo ay humarap sa ating Panginoon. Ngayon, magandang umaga po ulit sa mga nanonood sa online. Kung nandiyan kayo sa Pilipinas, magandang gabi po. Mga siguro 11 o'clock na ngayon, no? Mag-alas 12 na. Tayo ay pag-aaralan natin ang 2 Peter 1. 2 Peter 1. Ngayon, dito sa 2 Peter 1, gusto ko munang tanungin kayo, naisip nyo na ba kung gaano kaimportante yung pundasyon ng kapag nagtatayo tayo ng isang building? Alam ko, napag-usapan natin ito, matagal na panahon, yung mga contractor na yan, yung mga naggagawa ng mga building, yung mga flood control, yung mga bridges, mga ganyan. So, pero ito, pag-usapan natin yung building, yung mga building. Kasi, importante yun, nung tayo nagpapagawa ng mga bahay natin, especially sa Pilipinas, no, importante sa atin yung paghuhukay ng isang metro para sa pundasyon. Standard daw yun yung 1 meter, 1.5 meters, 1 by 1 kung tawagin nila. Tapos doon ngayon maglalagay ng poste. Mas malalim ang pundasyon, mas maganda kasi lalo na pagka nihilindol ang mga lugar nyo. Ngayon, hindi lang yon. Saan nakabaon yung pundasyon? Putek, burak, magandang lupa? Depende. So, pag-uusapan natin yung mga bagay na yan, no? Pero hindi natin pag-uusapan yung Pilipinas, may nakita ako sa ibang lugar. Nung makita ko yung Leaning Tower of Pisa sa Italy, naisip ko, walang matinong engineer ang magdi-design ng tabingi na tower. Tabingi. Alam niyo ba kung bakit siya tumabingi? Ang ibig sabihin pala ng salitang Pisa ay marshy ground o malambot at maputik na lupa, kaya Pisa. Tinayo ito sa maling pundasyon kaya ito'y unti-unting humihilig na parang babagsak. Ngayon may kwento ito Kasi nung nakita ng mga engineers to, nirebuild nila yung foundation. Ibinalik ng konti, a few degrees. Hindi nila maibabalik ng diretso kasi hindi na ito pag-uusapan, leaning tower. Hindi na ito leaning tower. Kaya kinip nila yung pagiging leaning tower as a attraction para sa mga turista. Yan. Kasi every 10 or 15 years, half an inch ang hinihilig niya. Doon na siya sa critical point na baka totally humilig na siya. Kaya ibinalik ng koonti yung foundation para bumalik siya ng konti. Yan. Ayaw maging technical tayo, pero yan ang nangyari sa Italy. Ngayon, dito sa ikalawang aklat ni Apostol Pedro, sa unang kabanata, pag-uusapan natin yung pagtatayo ng panghabang buhay na pananampalataya. Ano ba yung foundation natin? Ano yung foundation natin? Pero ito muna ang tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba na ang buhay niyo ay parang isang tourist attraction na tabingi at anumang oras ay pwedeng gumuho? O gusto niyo ba ng isang buhay na matibay, yung maganda yung pundasyon? Di ba? Kasi panghabang buhay ito Hindi lang panghabang buhay, yung habang buhay na yon, buhay na walang hanggan.
So 2 Peter 1, tinuturuan tayo ni Pedro ng kung paano bumuo ng forever faith. Forever faith. Ginagamit yung word na forever dito sa mundo, pero hindi siya forever eh. Meron siyang end. Kinanta ni Kenny Loggins, forever, di ba? Kinanta ng Side A, forever, pero hindi siya forever. Ang forever, sa Diyos lang yan. Di ba? Yung word na forever, sa Diyos lang yan. Ngayon, meron tayong apat na hakbang. Apat na hakbang, ito yung pag-uusapan natin kung paano bumuo ng forever faith. Pero bago tayo pumunta dyan, meron muna akong dalawang katanungan sa inyo. Hindi pala katanungan. May dalawa muna kayong dapat tandaan sa inyong spiritual growth. Una, ito yung isang katotohanan na ang spiritual na growth o paglago ay walang kinalaman sa edad nyo. Ibig sabihin, pwede kang maging matanda na o pwede kang 30, 40 years na sa faith, pero baka mamaya sanggol pa rin ang faith mo. Pwedeng ganon. Pwede kasing sumisimba ka na since the beginning, pero baka mamaya baby pa rin yung faith. Yun yung una. Pangalawa, lalago ka depende sa kung gaano mo gustong lumago. Walang limit. Nasa sa inyo kung paano mo gagamitan yung mga provision ng Diyos o yung abilidad na binigay sa iyo ng Diyos. Depende sa iyo. Depende sa iyo at syempre, hihingin mo sa banal na Espiritu yung paggagabay ng paggamit ng provision na yon. Ngayon, paano ba tayo bubuo ng matibay na pananampalataya o yung forever faith? Meron tayong apat na hakbang o prerequisites. Unang hakbang, kumuha tayo ng tamang investor. Hindi yung corrupt na investor. Yung tamang investor, yung mamumuhunan sa atin. Get the right investor. Basahin natin ng verse 3 and 4. Sabi sa verse 3 and 4, sabi dito, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Tigil tayo dyan. Bago tayo utusan ng Diyos na lumago, tinitiyak niya muna, He made sure na meron tayo nung kailangan natin. Hindi niya tayo papabayaan doon na may kulang. Laging sapat. Binanggit sa verse 3 and 4 yung pundasyon na ang lahat ay binigay ng Diyos. Lahat. Hindi sinabing kulang. Kasi kung magpapatayo ka ng bahay, kailangan mo ng pondo. Kailangan mo ng tamang investor. At sa ating buhay na espiritual, ang Diyos ang namumuhunan sa atin. Ayon kay Pedro, binigyan niya tayo ng dalawang bagay. Ito yung pinuhunan niya sa atin. Power and promise. Ang kapangyarihan at ang pangako. Hindi natin kayang mamuhay ng banal sa sariling lakas. On our own, hindi natin kaya. Sinabi sa verse 3 na ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang banal na kapangyarihan ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay para sa buhay at kabanalan. Yan ang foundation. Yun ang foundation. Ngayon, ayon sa verse 4, binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako. Loud and clear, nakaspell, dakila at napakahalagang pangako. Upang makabahagi tayo sa kanyang banal na nature at makaiwas sa, kabulukan ng mundong ito. Ang kanyang kapangyarihan ang lumikha ng kalawakan at ang bumuhay sa mga patay. Alam natin yan. Kung nasa iyo ang kapangyarihang to, hindi ka malolobat. Ba't ko sinabi yun? Tayo, pagka mayroon tayong telepono, tingin tayo ng tingin kasi baka malobat ako, baka may tumawag sa akin. So hahanap ako ngayon ng outlet, di ba? Ng power supply. Minsan tatlo pa yung power supply mo, meron sa bulsa, meron sa wallet, di ba? Meron sa bag. Diba? Para alam natin, hindi tayo malolobat. Kailangan natin ng power, di ba? Ganun din tayo dapat sa ating Panginoon. Hinahanap-hanap natin yung power na yon, hindi lang yun sa cellphone natin. Lagi kasing sapat ang binibigay sa atin dahil yun ang pinangako ng Diyos. Sabi ng isang kilalang pastor at tagapagsalita na si Chuck Swindoll, sabi niya, God never calls His people to accomplish anything without promising to supply
their needs. Importante na malaman natin yon. Sisiguruhin ng Diyos ang kanyang pangako sa bawat isa na kanyang tinawag para palawakin ang kingdom niya. Doon niya tayo kasi dadalhin. Ang mga pangako ng Diyos ay parang blank check. Parang blank check yan. Pwede kitang bigyan ng cheque, lagyan ko, 1 million pesos o $1 million. Bigyan ko kay Kuya Alex. Pero pagka in-cash niya yon, tatalbog yun eh. Kasi wala akong ganung pera, di ba? Pero pagka ang Diyos ang nagbigay sa'yo, for sure, pag in-encash mo yun, hindi yun tatalbog. Kasi kaya niya itong back-upan. Kaya niya itong lagyan ng pondo. Dahil nagtitiwala tayo na may pondo, ibibigay niya sa atin cheque. Di ba? Ayon sa Philippians 4:13, ang lahat na ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa kaloob sa akin ni Kristo. Kaloob to ng Diyos eh. Ang tanong natin, ini-encash ba natin yung cheque? O yung pangako o kaloob ng Diyos sa buhay natin? Paano yon? Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Ini-encash ba natin yon? Nagtitiwala ba tayo lagi? Tandaan natin, walang imposible sa Panginoon. Ngayon, sumunod na tayo sa pangalawang hakbang. Sundin natin ang building code. Yan. Siyempre, ito na tayo, nagsisimula na tayong magpatayo, di ba? Pero may building code. Hindi po pwedeng walang building code. Basahin natin ang verse 5 to 7. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa kanyang pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang ganda ng ending, no? Ang pag-ibig. Tigil tayo dyan. Bagamat binigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, yung pondo, may pondo tayo, hindi natin pwedeng sabihin na, okay na, may contractor naman ako, di ba? Sitting pretty na ako, matatapos na yan. Hindi natatapos doon ang responsibilidad natin. Hindi natatapos doon ang pagtayo ng building natin. Dahil binigay ng Diyos ang kanyang pundasyon, tungkulin naman nating pagsikapan o you make every effort na idagdag ang mga sumusunod sa ating faith. Ano yon? Ito yung building code. Ano yon? Kabutihan. Yung determinasyong gawin natin ang tama. Ang kaalaman, knowledge. Yung malalim na pagkakaalam natin, na pagkakilala natin sa Diyos o sa kay Jesus Kristo. Self-control. Napakadaling sabihin, no? Pero dumating tayo sa punto na yung emosyon natin ay nangunguna sa atin at tayo ay lagi dapat maging depende sa Panginoon para yung pagpipigil natin sa sarili ay manguna sa atin. Katatagan, yung perseverance. Yung pagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Napakarami natin pagsubok araw-araw. Pero paano tayo magpapatuloy? Pagiging makadiyos o yung godliness. Yung takot natin sa Diyos, yung takot natin gumawa ng hindi maganda, yan yon. Yung pagmamalasakit sa kapatid, di ba nagbibigay tayo ng tulong sa mga kapatid, o yung brotherly kindness, yung pagmamahal natin sa pamilya ng Diyos. Pero yung pinaka-importante, agape love. Kapot nag-usapan namin dun sa prayer time yung agape love, binanggit ni Ate Brenda yon. Ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig, yung pagsasakripisyo natin sa iba. Uunahin natin yung iba kaysa yung sarili natin. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ang paglago daw ay nangangailangan ng cooperation. Gumagalaw ang Diyos pero dapat gumagalaw din tayo. Kumbaga sa pag-ibig, ito yung magandang halimbawa niyan. Sa ating mga Pilipino, hindi pwedeng kanin lang. Yun yung base natin, kanin, di ba? Di pwedeng kanin lang eh. Kailangan meron tayong ulam. Nakikita ko yung hindi ito makakagutom, pero, di ba? So nakakapusog ang kanin, yan ang ating foundation, pero kailangan mo lagyan ng ulam. Tapos, dagdagan mo ng sabaw. Siyempre, hindi pwedeng walang sausawan, nasile, toyo, di ba? Yung mga katangiang binanggit ni Pedro, kabutihang asal, kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtsatsaga, kabanalan, pagmamahal sa kapatid, pag-ibig, yan ang pampalasa na nagpapaganda, papatibay sa ating buhay. Yan ang kumbaga, composition. Yan
Yan ang composition niyan. Kaya dapat, yung paglago natin dapat intentional. Keep in mind, keep it in the heart na ito ay intentional. Tandaan na ang pananampalatayang walang gawa o paglago ay patay, sabi ni Santiago 2.17 o sa James 2.17. Sabi niya doon, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. It goes hand in hand. Hindi pwedeng, naniniwala naman ako may kasamang gawa. Pero tandaan natin, hindi yung gawa ang nagliligtas sa atin, sa ating buhay. Yung ating faith. Tuloy natin. Ikatlong hakbang, bumuo ng may inaasahang paglago. O you build with growth in mind. You expect the growth. Yan, the expectation. Basahin natin verse 8 and 9. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Sa mga sinabing katangian ng verse 5 to 7, sinasabi dito sa verse 8 and 9, ano yun? Yung result nung ginagawa natin. Ano ba mangyayari kung nasa atin yung mga katangiang yon? Kasi ang Kristiyanong hindi lumalago, nagiging bulag. We become blind and we forget about what Jesus did on the cross. Marami tayong kapatid na nakakalimutan yon. They keep on doing things, pero nakakalimutan nila, what's the base of this? Kasi ang basihan nito, magsisimula siya dun sa paniniwala mo na matay sa iyo ang Diyos, namatay sa iyo si Kristo, nabuhay siya magmuli, at iyon ang pinagsimulan ng iyong pananampalataya. Kaya kapag ginagawa mo ang mga ito, hindi ka nagiging inutil, o hindi ka nagiging bulag, o walang bunga. You become barren, o unfruitful pagka nakalimutan mo lahat to. So, meron daw tatlong klase ng faith. Una, yung fake faith. Pinatagalog ko to kay Google. Ang sabi niya, palpak na pananampalataya. Palpak na pananampalataya. Fake faith. So sabi ko ngayon, sabi mo, naniniwala ka sa Diyos. Pero pati naman ang mga demonyo naniniwala at nanginginig pa. So it doesn't necessarily call us like believers because even the devil believes in Jesus Christ. So that makes a difference. So we are Christians, not just believing in the Word, but we live by the Word and be in the Word. So number 2, ano yung isang faith pa? Steady faith o yung matibay na pananampalataya. Ito yung ligtas ka na, nakatayo ka na sa foundation mo kay Kristo. Yun yung pangalawa. Ano yung pangatlo? Yun yung flowing faith. Nagpapatuloy o umaapaw na pananampalataya. Dito, tayo tinatawag ng Diyos. Matibay ka na, namumunga ka pa para pagpalain ang ibang tao. Iyon dapat ang ating nasa sa isip. Huwag kang maging tanggap ng blessings. Dapat maging daluyan ka ng blessing ng Diyos. Kasi kung titigil ka sa paglago, magiging bulag ka at makakalimutan mong nilinis ka na ng Diyos. Kaya patuloy lang dapat ang paglago dahil the blessing is flowing from you. Diba? Okay. So, pang-apat na hakbang. Ito yung pang-apat. Maghanda ka para sa paglipat. Or you plan for the move. So, natapos na tayo dun sa may foundation. Meron tayong foundation, meron tayong investor, meron tayong building code, nabuo na yung bahay. Ngayon naman ay lilipat na tayo. Ayan. Basahin natin verse 10, 11. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sabi, papapasukin na kayo. Bubukas na yung pinto. Maaaring masabi natin na tayo ay pinili upang maglingkod. We are chosen to serve God. Ngunit pinaalalahanan tayo ni Pedro na maging masigasig upang matiyak ang ating pagkatawag at pagkapili.
Kasi baka mamaya, sinasabi natin, oh, marunong naman ako mag-gitara, pwede ako mag-praise and worship. Baka hindi yun ang tawag sa'yo ng Panginoon. O pwedeng sabihin na, marunong naman ako mag-keyboard di ba? Pwede akong kasama sa praise and worship. Pwedeng hindi yun Pwedeng baka mamaya, ang tawag sa'yo ng Panginoon, pag-aral ka ng Biblia at ikaw ay maging tagapagsalita. Depende sa'yo kung paano ka lalagaw. Sinabi natin yun sa unang hakbang, di ba? Pero paano natin yun gagamitin? Yan. Hindi ito nangangahulugan na gumagawa tayo para maligtas, kundi ang ating paglago ay ebidensya na tayo ay tunay na ligtas. Patuloy tayong mag-submit sa pagbabagong ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Nang sa gayon, patuloy tayong lumago sa faith. Pero, bakit ba natin ginagawa ang lahat ng to? Ano ba yung reason natin? Dahil naghahanda tayo dun sa pagpunta natin sa langit o yung ating permanent residence, heaven. Sabi sa verse 11, binibigyan tayo ng masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Merong isang English na translation yon, yung abundant entrance. Just not an entrance, abundant entrance. Nung sinaunang panahon, ang term na masaganang pagpasok o grand entrance ay ginagamit para sa mga athletes na nanalo sa Olympics. Bakit kanyo? Pagka nanalo ka, naka-gold ka, di ba? Pag uwi mo ng country mo, sinasalubong ka ng presidente o ng prime minister, na minsan may banda pa, di ba? Nandiyan ang lahat ng citizen ng country mo. Grand welcome, di ba? Dating araw, nalilisanin natin ng mundong to, na kung kilala mo si Kristo, makakarating ka sa langit, for sure. Darating ka sa langit, makikita mo si Kristo. Pero, ano yung way ng pagpasok mo? Paano papasok? Papasok ka na parang, pwede bang pumasok ka na parang nakaligtas ka lang yung parang, finally nakarating din ako. Pero papasok ka ba na parang, ito na si Joven. Grand entrance, di ba? Hindi yung para ka lang naka 75 dun sa grade mo, hindi. Di ba? Hindi yung pasang-awa, di ba? Yung anticipation mo na ang pagpasok mong ganyan, welcome ka na lahat ng mga saints, lahat ng mga kapatiran mong nandoon na, di ba? Lahat ng pagtitiyaga mo sa pag-aaral ng Bible, panalangin, pagtulong sa kapwa, pagbabahagi ng salita ng Diyos, masusuklian dun sa araw na yon. Masusuklian yun. Kaya dapat maghanda tayo dun sa paglipat na yon. That's the final move. Ngayon sa verse 12. Verse 12 to 15, binigyan din ni Pedro ang kahalagahan na matandaan natin lahat na to. To remember. Kasi pwede natin pag-usapan lahat ng ito, pero makakalimutan natin. Paglabas natin yan, makakalimutan natin to, di ba? Napaka-importante na huwag nating kalimutan yung ating mga pinag-aralan. Basahin natin. Verse 12. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalahan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa at alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa pinahayag sa akin ng ating Panginoong Jesucristo, verse 15, kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. Gusto niyang siguruhin na sa mga huling araw niya, remind sa atin na nakakabasa ng sinulat niya na ito, huwag niyong kakalimutan. Kahit alam na natin yung katotohanan, yung truth nito, madali tayo makalimot dahil iingay ng mundo. Yung lagi tayong pinapakitaan ng mundo ng ito mas maganda to, ito mas okay to. Bigyan mo ng pansin to. Pero nakakalimutan natin yung salita ng Diyos. Ang bawat believer ay dapat may pusong handang maturuan o palalaanan o i-remind hanggang sa huling sandali ng buhay. Minsan sabihin natin, ang kulit naman ng mga words na to, di ba? Pero ganyan ang Diyos sa atin Dahil alam ng Diyos na marupok tayo. Kaya tayo ay nire-remind. Ang buhay Kristyanismo ay hindi isang static na kalagayan. Ito ay ang patuloy na paglakad o pag-akyat ng ating karunungan at kaalaman sa Diyos. Huwag dapat tayo makontento sa faith na baka mamaya hindi nagbabago yung character natin. Kasi baka mamaya, pakinig tayo ng pakinig o basa lang tayo ng basa, ang
ang changes sa buhay natin papunta sa ating pananampalataya. Baka mamaya walang changes sa buhay natin, static na lang tayo. It doesn't work that way. So may tatanong natin, meron ba sa 7 katangian ang pinakanahihirapan tayong ipakita sa kasalukuyan? Napakahirap na tanong. Kasi marami doon, ilan sa atin, ay hindi natin nagagawa o hindi natin, baka nawawala tayo doon sa groove ng ating buhay pagka titignan natin ang lahat ng to. Nakikita ba natin yung bunga ng ating pagkakakilala ng Diyos sa ating pang-araw-araw na desisyon? Kasi baka hindi. Maaaring nakaka-challenge natin o baka overwhelming isipin, pero hindi dapat tayong mabagabag dahil alam ng Diyos ang puso natin, ang bawat isa sa atin, kung ano yung mga weaknesses natin. Pero tatandaan natin sa ating puso at tatandaan na meron siyang pangako, meron siyang power para ibalik sa atin o gawin sa atin kung ano yung mga changes na yon. Hanggang sa makarating tayo sa kaharian. Alam niya, alam ng Diyos na tayo ay magkakaroon ng mga challenges. Pero dahil sa power niya, dahil sa pangako niya, tayo ay makikita natin lahat to sa buhay natin, sa pagbabago ng buhay natin. May pangako ang Diyos patungkol dito. Sinasabi sa Psalm 34 o Awit 34 na ang mga namumuhay na matuwid at umiiwas sa masama ay pinapakinggan ng Panginoon. Ngunit ang kanyang mukha ay laban sa may mga gumagawa ng masama. Sabi, ang mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Ang linaw na paalaala sa atin. Matatapos tayong hamunin ni Pedro na lumago, nasa verse 3 to 15. Pinapakita naman niya ngayon kung bakit natin lubos na mapagkakatiwalaan yung sinasabing to. Kasi sabihin na, ito ba ay totoo? Reasonable ba itong mga sinasabi ni Pedro? Kasi parang it's a high standard. Makita niyo parang high standard, di ba? Sinasabi ni sa 2 Peter 1:16 to 21 na ang mga lessons na to ang matibay na sandigan ng ating pananampalataya. Sinabi niya sa 2 Peter. Pagkatapos ilatag ni Pedro kung paano tayo magkakaroon ng tamang foundation at para magkaroon ng growth, sinagot niya ang mga posibleng pagdududa ng mga mananampalataya. Una, ang tanong bakit natin isusuko ang buhay natin sa mensaheng to? Pangalawa, totoo ba talaga ang mga tinuturo nito tungkol kay Kristo? Kasi baka mamaya hindi. Basahin natin sa verse 16. Verse 16, ang pinapahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagkaparito ng ating Panginoong Kristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kalwalhatian. Merong 2 weeks ago sabi ni Maya, Kuya, ano yung kalwalhatian? At nakalimutan ko rin, napaisip din ako Glory. Yan, glory. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kalwalhatian o yung glory ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Siguro isang buwan na lagi ko nababanggit yung Matthew 17, yung transfiguration. Hanggang ngayon, yun pa rin yung nasa sa isip natin. Gusto ko munang bigyan ng pansin na natuto tayo kay Pedro ng kanyang pagiging mas marunong pa sa Diyos. Kasi si Pedro, minsan ang tawag ng lola ko, adelantado. Yung mas marunong ka pa sa akin. Di ba? Yun yung ugali ni Pedro minsan. Narito ang listahan ng ilan sa mga pagkakataon kung kailan tinama ng Diyos o ni Jesus si Pedro dahil sa hindi niya muna pakikinig o pag-unawa. Transfiguration, Matthew 17. Ano daw nangyari doon? Sumabat si Pedro habang nagpapakita ng glory si Jesus. Ano yung pagkukorek noon? Pinatigil siya ng boses ng Diyos mula sa ulap at sinabing, makinig kayo sa Kanya pertaining to Jesus Christ. Makinig muna kayo kay Jesus. Huwag muna kayong gawa ng gawa. Ano yung isa pa? Ang pagpigil sa krus sa Matthew 16. Sa Matthew 16, ano yung nangyari doon? Pinagalitan ni Pedro
si Jesus nang sinabihan nitong siya ay magdurusa at mamamatay. Sabi ni Jesus kasi, magdurusa ako at mamamatay. Sabi niya, hindi pwede. Misaya ka eh. Yan sabi niya gano'n. Parang, marunong ka pa sa akin. Ito yung pagwawasto, yung correction. Sinabihan siya ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Yan, di ba? Dahil mas inuuna ni Pedro ang kaisipang tao kaysa sa plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos kasi mamamatay si Jesus at ibabalik niya, yun ang glory ng Diyos. O pangatlo, yung paghuhugas ng paa. Yan. John 13. Ang daw nangyari. Tumanggi si Pedro na hugasan ni Jesus ang kanyang mga paa dahil sa maling pagpapakumbaba. Meron siya kasing, yung kanyang kaisipang pagiging Hudyo, nandoon. Sinabi ni Jesus na hindi siya magkakaroon ng bahagi sa kanya kung hindi siya magpapahugas, kaya't napilitan si Pedro sumunod. Yan. Pinapakita ng Diyos yung kanyang humility. Kailangan makita mo muna yung humility kasi siya yung example. Of course, tayo, na nakikinig ngayon, na nag-aaral ngayon, yun ang ating example para tayo ay maging humble. Ang paggamit ng tabak sa Matthew 26. Ano daw ang nangyari? Agad na nangga si Pedro nang arestuin si Jesus sa Gethsemane, sa garden, sa halip na makinig sa turo tungkol sa pagtitiis. Sabi niya, hindi pwede mangyari ito. Tinaga niya yung tenga, di ba? Ano ginawa ng Diyos ni Jesus? Diyarik niya yung tenga, di ba? Ang pagkokorek, pinatigil siya ni Jesus at sinabing, ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Dahil kailangang matupad ang kasulatan. Yon. At yung panghuli, ang pangitain tungkol sa pagkain o yung sa Acts 10 ito. Ano nangyari? 3 beses tumanggi si Pedro sa utos ng Diyos na kumain ng mga hayop at tinuturing niyang marumi. Kasi pinapakain siya. Again, dahil yung kanyang Jewish background, hindi siya kumakain nung pagkain na to. Ang pagkokorek, sinabihan siya ng boses mula sa langit, sabi, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Yan. Tuloy natin. Sa mga tanong na bakit natin isusuko ang buhay natin sa message na to, o ito ba'y totoo na tinuturo tungkol kay Kristo? Una, dapat natin tandaan na hindi ito gawa-gawa lamang. Sabi sa verse 16 to 18, dinidiin ni Pedro na ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi nakabase sa alamat o katha lamang ng tao. Ito ay nakatayo sa katotohanan ng history. May nakadanas sa dito, may mga naka-experience sa dito. Saksi ang mga mata, si James, si John, at si Peter. Nakita nila ang glory ng Diyos dun sa bundok. Saksi na ang mga tainga, mismong sila ang nakarinig sa tinig ng Diyos. Sabi niya, ito ang anak ko, makinig kayo. Ito ang kinudulugtang ko. Ano ang point doon? Hindi sila nag-iimbento lang. Hindi ito invention lang, hindi ito katha-katha lamang ng isip. Ito ay nasaksihan at na-experience ng bawat tao. Verse 19, kaya naman lalong tumitibay ang aming paniniwala na sa ipinahayag ng mga propeta, makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Ang ganda nung huli, no? Magliwanag sa inyong puso ang bituin sa umaga. Magandang lagyan ng kanta yan, Kuya Jun. Patigil tayo dyan. Kahit na mayroon siyang napakagandang spiritual na karanasan sa bundok, tinuturo ni Pedro na ito'y isang matibay na pundasyon. Yung malaman natin to, na ito ang clarity dun sa faith natin. Dapat natin tandaan, pangalawa, na ang kasulatan ang ilaw sa kadiliman. Ito ang sinasabi ni Pedro na isang matibay na pundasyon. Sabi niya sa verse 19, kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga prophets. Mas pinapahalagahan ni Pedro ang nasusulat na salita ng Diyos kaysa sa kanyang sariling emotion. Hindi ito yung feeling ko o sabi ni ganito. Hindi yon. May weight yung mga words na yon. Binanggit ang ilaw ng kadiliman. Ang mundo natin kasi madilim. Kaya kailangan ng ilaw. Puno ng kasinungalingan, kalituhan, kasalanan, iyan ang mundo natin.
Sinasabi din na ang salita ng Diyos ang tanging ilaw na tatanglaw sa atin hanggang sa magbalik si Kristo. Ating tandaan na ang ating mga personal na emotion o ating mga experience ay maaaring magbago. Ngunit ang Word of God, like kong inuulit, hindi magbabago. Kahit sabihin ni Gary V na hindi siya magbabago yun eh. O ni Randy Santiago yata yun. Pero ito hindi magbabago. Ito ang dapat nating maging sukatan ng katotohanan, yung salita ng Diyos. Sa verse 20, sabi, higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling papakahulugan sa alinmang propesya sa kasulatan. Sapagkat ang pagpapahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at pinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Binigyang diin ang kahalagahan ng kasulatan, pero bakit ganun na lang ang tiwala natin sa Bible? Kasi sabihin natin, nasa Bible ba yan? Diba? So may weight sa atin na lahat ng ating alam kailangan Bible-based. Diba? Bakit daw? Dapat natin tandaan na ang kasulatan ang pinagmulan at hiningahan ng Holy Spirit. Kaya sa tanong na bakit ganun na lang ang tiwala natin sa Bible, dahil hindi ito galing sa tao. Hindi galing sa tao. Ang mga prophecy sa Bible ay hindi nagmula sa sariling experience o yung interpretation ng bawat tao, kundi ito ay galing sa mga prophets. Hindi sariling opinion lang to. Ito ay galing sa Diyos. Ang mga taong sumulat sa Bible ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Holy Spirit o sa English ay carried along by the Holy Spirit. Ginamit ng Diyos ang kanilang mga personalities, ngunit nasisiguro ng Holy Spirit na ito ay inspired o eksaktong mensahe ng Diyos. Ngayon, nakita natin na tinawag tayo para lumago sa kabanalan. Hindi tayo makakalago kung hindi tayo nakatayo sa tamang foundation. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kaalaman para magkaroon ng buhay na makadiyos. Binigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin dahil siya ang namuhunan para mabuhay tayo ng may kabanalan. Sinabing ang tunay na faith ay naglalayo ng pag-unlad at paglago ng karakter. Ulitin ko ha, ang tunay na pananampalataya ay naglalayo ng pag-unlad at paglago ng karakter. Ang ating memory ay makakalimutin. Kaya dapat yata hindi memory yun kasi we can't memorize. We can't, Kaya kailangan natin lagi ng paulit-ulit na paalala ng katotohanan. Ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa katha-katha lamang, kundi sa kasaysayan o salita ng Diyos. Gamitin ang ibinigay na puhunan. Yung tseke ng Diyos. Yung pundasyon. Huwag mong sabihin mahirap maging banal. Sinasabi ng verse 3, binigay na sa iyo ang lahat. Lahat. Hindi sinabing konti lang o partial lang. Hindi partial payment. Full payment. Full payment dahil full payment dun sa cross. Diba? Itigil natin yung pagdadahilan, yung mga excuses. Simulan yung discipline ng panalangin at pag-aaral ng Biblia, yung salita ng Diyos. Dahil ito, yun yung forever. Suriin natin ang direksyon. Lumalago ba tayo ng paharap o paurong? Hindi tayo nagtsatsacha sa faith. Moving forward tayo. Ang Kristiyanong hindi nadadagdagan ng kabanalan ay nagiging bulag, mangmang. Huwag tayong maging bulag. Yun yung sabi sa verse 9. Sinabi sa aklat ni Isaiah na ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili, kaya kinanta natin yung mananatili, magpakailanman. Mananatili magpakailanman. Gawing huling otoridad ang Biblia sa bawat desisyon. Kung meron tayong undecided na mga bagay, Bible, salita ng Diyos. Ano man sa desisyon natin sa family, sa work, sa ating sarili. Minsan may tanong sa akin, magtatrabaho ka pa ba? Tanong ko, Diyos, anong gagawin mo next?
Tanong ko, Diyos. Kung ano yung sagot ng Diyos, yung susundin natin. Sabihin ng iba, baka hindi sumagot ng Diyos. Ang dami niyang sasabihin sa atin. Yung buong Bible. Ang buhay Kristiyano ay parang bisikleta. Kapag humihinto ka sa pagpedal, tutumba ka. Ang paglago ay proteksyon laban sa pagkatisod. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kahit bumabagal, pero tuloy ka pa rin. Minsan may paakyat, mahirap umakyat. Tuloy ka pa rin. Hindi ka babarandal. Tuloy mo lang. Kamusta ang pundasyon? Mga kapatid, kumusta yung pundasyon natin? Nakatayo ba tayo sa marshy ground o dun sa naka-leaning tower? Baka mamaya leaning tower tayo. Baka mamaya buhangin pala yung pundasyon natin. O dun ba tayo nakatayo sa bato? Yung sa totoong bato ng buhay natin? Yung bato na walang iba kundi si Jesucristo. Kung wala pa sa iyo si Kristo, o gusto mong ialay muli ang sarili mo kay Kristo, ito na yung panahon. Kaya kung may nakikinig sa atin ngayon, at baka mamaya hindi ka naguguluhan ka ngayon, ito yung tamang panahon kasi ito yung panahon na pinapaalala sa atin na nabuhay na mag-uli si Jesucristo. Kung nabuhay na mag-uli si Jesucristo at niligtas niya, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ang pangako niya, ang papatuloy sa iyo na ikay ibabalik niya sa dapat na daan. Kaya sa araw na to, na tayo ay binigyan ng paalala na tayo ay niligtas ng Panginoon dahil sa pagkabuhay niya mag-uli, sariwain natin yung pangako na yon. Kasi kung ito ang pundasyon ng faith natin, ito ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Tayo manalangin. Panginoon, kayo po ang ilaw sa aming daan. Kayo po ang ilaw sa marumi at madilim na mundong ito. Kami noon po ay naging makasalanan. Kayo po ang nagbigay sa amin ng dahilan kung bakit kami ay nabubuhay. At yung pagkabuhay namin ay nabubuhay na mag-uli dahil kayo ay nabuhay na mag-uli. Dinala niyo po ang aming sarili sa inyo. Minahal niyo po kami bago namin kayo mahalin. Binigyan niyo po kami ng lahat ng aming kailangan para ipagpatuloy ang buhay na to para sa inyong kalwalhatian, sa inyong glory. Panginoon, naamin po namin na kami po ay makasalanan. Kung meron pong mga nakikinig ngayon sa online, ito po ang dasal na pwede nating dasalin sa araw na to. Panginoon, patawarin mo ako. Nais ko pong talikuran ang lumang buhay na nakatayo sa maling pundasyon. Naniniwala po ako na namatay si Jesus sa krus para sa akin at muling nabuhay para sa akin. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, bigyan mo po ako ng kapangyarihan na lumago. Tulungan mo akong bumuo ng pananampalatayang hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Dakilang Diyos, salamat sa iyong salita na nagsilbing ilaw sa aming landas ngayong araw na to. Tulungan mo kaming huwag lamang maging tagapakinig lamang o tagabasa lamang, kundi maging masigasig na lumago para maging banal at magkaroon ng pag-iibig sa aming mga puso. Kung meron po kaming mga hinaing, kayo po ang magbibigay ng kalutasan. Puspusin mo kami ng iyong espiritu upang manatili kami na matatag sa truth ng inyong words, Panginoon, at laging maging handa sa iyong muling pagparito. At pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi. Sa pangalan ni Jesus. Amen.